Kung madalas kang napapadaan sa Pitwazon, Cubao, sigurado akong naagaw na din ang pansin ninyo ng malapalasyong gusali na ito. Isang palas na tahanan ng mga chocolate. Ito ang Chocolate Lover Incorporated. Sa ilang dekada, naging tahanan ito ng mga mahihilig mag-bake at mga chocolate lovers. Pero nitong nakaraan lang, may malungkot na balita ang may-ari nito. Gusto ko lang pong ipaalam sa inyo na magsasarado na po kami sa December 27, 2025. After 36 years, 3 taon ko na ho iniiyakan to. Baby ko kasi to eh. Kailangan ko na nang magsabi ng goodbye. Marami po salamat. Yung nagsalita nga pala sa video ay si Annie Carmona Lim, o mas kilala bilang Chef Annie, ang founder ng Chocolate Lover Incorporated. Siya din ang tinaguriang Chocolate Queen. At alam mo ba, yung naging buhay niya sobrang inspiring. Noong 1988, isang mabigat na pagsubok ang dumating sa buhay niya. Na-diagnose si Chef Annie ng cancer. Pero imbis na sumuko, pinili niyang lumaban. Habang nagpapagaling sa cancer, tuloy pa rin ang takbo ng negosyo. Pagkatapos niyang gumaling, napagtanto niya ang isang bagay. Sobrang dami na ng bake shop. Pero halos wala pa rin nagbebenta ng baking supplies. At doon siya nagkaroon ng light bulb moment. What if magbenta siya ng mga baking supplies? Kaya naman noong 1989, sinimula ni Chef Annie ang Chocolate Lover Baking and Confectionery Supplies sa isang maliit na apartment sa Cubao. Nagbebenta siya ng baking supplies na ini-import pa mula Amerika. Isang bagay na sobrang bihira noon. Sa panahong iyon, halos wala pang tindahan para sa home bakers at maliit na dessert entrepreneurs. Kaya't naging pioneer ang Chocolate Lover sa ganitong klase ng negosyo. At alam mo ba ang ginawa niya para i-promote ang tindahan? Nagbayad si Chef Annie sa Manila Bulletin para i-advertise ang kanyang store. Hindi niya inaasahan ang magiging resulta. Bigla-bigla dumami ang mga customers. Hanggang sa umabot sa puntong pinipilahan na sila sa labas ng apartment. Doon naisip ni Chef Annie, hindi na sapat ang maliit na tindahan. Kailangan ng mas malaki. Kailangan mas kakaiba. Dito nagsimula ang fairy tale moment ng Chocolate Lover. Nagpasya si Chef Annie na magtayo hindi lang ng malaking tindahan, kundi ng isang palasyo. Itinayo ang tinaguriang Chocolate Castle sa kanto ng Pitwazon doon sa Cubao, Quezon City. Ang lupang pinagtayuan nito ay minana niya mula sa kanyang mga magulang. Pero malaking pera ang kailangan niya para sa pagpapatayo mismo ng gusali. At may maswerteng nangyari kay Chef Annie. Isang araw, ang isa sa mga naging customer nila ay ang manager mismo ng land bank na nagulat sa haba ng pila sa labas ng apartment store. Sabi ng manager ng land bank kay Chef Annie, alam mo kung ako sa'yo, mangutang ka sa bangko. Ayon sa kanya may isang kondisyon, kailangang maging korporasyon ang negosyo. Kaya noong 1994, opisyal na isinilang ang Chocolate Lover Incorporated. Malaking sugal ito, malaki ang utang, walang kasiguraduhan. Pero naniwala si Chef Annie sa produkto, sa timing at sa kanyang pangarap. Sa mga sumunod na dekada, naging matagumpay ang Chocolate Lover. Hot to 2025, sa kasamaang palad, matatapos na ang mala fairy tale na kwento. Kinumpirma ni Chef Annie ang pagsasara ng kanyang store. Gusto ko lang pong ipaalam sa inyo, magsasarado na po kami. Ang dahilan po kasi, ayaw na rin po kasing manahin ng mga anak ko. Okay na po kami sa ibang bansa. Dagdag pa nito, matanda na rin daw siya. Nahihirapan na siya sa biyahe at pang-araw-araw na operasyon. Mas gusto na raw niyang magpahinga at mag-alaga ng mga apo. Ako naman po mag-aalaga na lang ng apo kasi matanda na rin ho ako. Hirap na ako magbiyahe-biyahe. Sa comment section nga ng kanyang post, bumuhos ang lungkot, pasasalamat at nostalgia. Maraming nagbahagi ng kwento kung paano naging malaking bahagi ang Chocolate Lover at si Chef Annie sa kanilang baking at negosyo journey. At kahit magsara na ang tindahan, iisa ang naging malinaw. Ang Chocolate Lover ay hindi lang negosyo, isa itong inspirasyon. Alam mo ba yung bahay sa animated movie na Up? Inspired yun sa totoong buhay. Pero imbis na lolo, yung nagmatigas na hindi ibinenta yung bahay niya sa mga developers, in real life ay isang lola. Siya si Edith Macefield from Seattle, USA. Imagine this. Decades ago, nagpatayo si Edith ng dream house niya. But as the years go by, unti-unting napalibutan ang paligid ng bahay niya ng matataas na gusali. Yung mga dati niyang kapitbahay, wala na.
ibinenta na ang mga lupa nila. Hanggang sa nalapitan na din si Lola Edith ng mga developers at inalok na bilhin ang lupa niya. Alam mo ba kung magkano? $1 million o nasa 58 million pesos. Pero ang naging sagot ni Edith, no. Hindi dahil kulang ang pera, kundi dahil ang bahay na iyon ay itinuring na niyang buhay niya. Sa huli, itinayo ang commercial complex sa palibot ng kanyang maliit na farmhouse. At dahil sa kwentong ito, sinasabing isa ito sa inspirasyon ng pelikulang Up. Pero si Edith hindi nag-iisa sa kwento niya. Kasi may isang pamilya naman sa Australia na tinanggihan ng napakalaking offer na 1.8 billion pesos. Sa Quakers Hill, malapit sa Sydney, Australia, may isang pamilyang naging usap-usapan, ang Zamit family. Yung lupa nila, dating farmland. Pero habang unti-unting naging subdivision ang buong paligid, ang lupang ito, ang huling natirang malawak na green space. Ayon sa mga eksperto, kung ibebenta at hahatiin sa residential lots ang lupa, aabot sana ito sa humigit kumulang 50 million Australian dollars o mahigit sa 1.8 billion pesos. Pero tumanggi ang pamilya. Hindi dahil sa presyo kundi dahil para sa kanila, ang lupang ito ay simbolo ng kanilang kasaysayan at pamumuhay. Ngayon, tumungo naman tayo sa Chongqing, China. Dito nakilala si Wu Ping, isang babaeng tumangging umalis sa kanyang bahay. Kahit itinatayo na ang isang malaking shopping mall sa paligid niya. Mahigit na 280 families ang nagbenta na at umalis dito sa lugar na to. Pero si Wu Ping, siya lang ang nanatili. Tinawag ang mga ganitong tahanan na nail houses. Parang pako na hindi matanggal kahit pukpukin mo. Kaya ang ginawa ng mga developers, sinuloy nila ang construction palibot sa bahay niya. Ang bahay ni Wu Ping ay literal na naging isla sa gitna ng hukay at gusali. At the end, matapos ang matinding media attention at public pressure, nagkaroon sila ng settlement at bagong tirahan. Pero ang tanong na naiwan, hanggang saan ang progreso at kailan ito nagiging pang-aabuso? Eto pa, sa bansang China ulit. Ganito ang nangyayari kapag isang highway ang itinayo mismo sa tabi at ibabaw ng bahay ng isang tao. Dahil tumanggi ang homeowner na ibenta ang lupa, napilitan ng gobyerno na paliitin ng paliitin ang kalsada sa bahaging iyon. Nang offer pa ang Chinese government ng sobrang taas na presyo para mabili ang property. Pero matigas ang may-ari. Ayaw talaga niyang isuko ang bahay. Dahil iyon na lang ang natitirang pamana ng kanyang mga magulang na pumanaw na.